Ating sa dati naman, pero hindi pa nabawa yung ni Yaki. Ating po, manalangin po tayo pag-upit natin mga gawain sa mga ito. Kung Diyos ang maraming banal at mga Panginoon sa lahat, may Panginoon ay nakakama at inulog sa iyong pag-upit sa Diyos. May Panginoon na dito sa iyong mga Panginoon, pagpapanginoon sa kalamatan. Bigyan ang Panginoon na ang papuri at pasalamat Panginoon sa mga bagay mo Diyos sa iyong buhay. Salamat sa mga kapatiran Panginoon, nag-urak kayo Panginoon. Nandito kami Panginoon sa bahay ng mahal Panginoon, pang-usap-tama Panginoon. Kakaisa Panginoon, bilang layuni, kumay pa Panginoon magpasalamatan sa lahat ng mga bagay Panginoon na ginawa mo sa iyong sa Panginoon. Patubayan po ang aming mga gawain mula sa pagkumita ng Diyos, sa mga takot Panginoon. At namin Panginoon kasama natin ang mga ng Espiritu at sa lahat ng aming mga gawain sa araw nito. Lord, pagpalain mo po ang mga gawain na ito. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan Panginoon, sa mga sa amin. At Panginoon, karamat yung pamilihan ng Diyos. Pinupuri ka, salamatan ng Diyos, ang langit ng Siyuma, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bigyan po po kayo ng 5 minutes para tayo po ay maghanda pag tayo magsimula sa Panginoon. Mga dapat ayusin pa. And tuwagin po, paalala ko muli, tuwagin po mga cellphone na paki-silent mode po before the start of the service. Kung meron po magsisiyar na po sa may bago po tayo mag-umpisa. Yes. 2 minutes before this power service. Kailangan po mag-relax na, mag-relax na.
Sige po, tayo po yung magsisimula na. Yan po na tayo po ay sumayin na lahat. Alis na pag-ulang na pala. Kasalita po na Diyos. Sa awit 57, 7 po. Sa awit 57, 7, ang sabi po ay, nahahanda ako, O Diyos. Ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigilan. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at tugtugin mo yung lumang lira at arpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansay, kita'y pasasalamatan, Yahweh. Ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirap. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugan. Dito naman sa daigdig ay iyong kalumingan. Tayo po ay mananangin. Dakilang Diyos, purihin ang iyong pangalan at dakilain sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, na muli ay narito po kami, Panginoon. Sa iyo pong biyaya, kami po ay nagkatipon upang muli, Panginoon, ay aming ang pasalamatan. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang isang linggo ng buhay ng bawat isa po sa amin. Na ikaw po ang sumama sa amin. Ikaw ang gumabay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nagkaloob ng aming pong mga pangailangan. Dakilang Diyos, purihin at dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, katapatan at habag sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, muli narito po, Panginoon. Kami pong tinutulog ang aming pong mga sarili, Panginoon. Ang aming pong mga puso, Diyos. Nawa, O Diyos, sa oras pong ito, Panginoon, na pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming pong isipan, Panginoon. Ang templong ito, O Diyos. Kung meron mang Panginoon sa amin, Panginoon, na hindi nakalugod sa mga nagdaang panahon, Panginoon, sa aming pong mga pananalita, sa aming pong isipan, O Diyos, sa aming pong kinilos, ay dagdihan mo kami, Panginoon. Patawarin at tinisin upang, O Diyos, sa patuloy po namin pag-aawitan, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, ay patuloy na maluwalhati namin, Panginoon, at mabigyan ka namin ng pinakamataas na papuri, pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Dakilang Ama, ganun din, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na ang iyong pong banal na Espiritu, ang patuloy, O Diyos, na sumama sa amin. Patuloy kami, Panginoon, lubugan ng iyong banal na dugo sa aming pong kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang tunay na matapat, Panginoon, at mataas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, at Panginoon, lahat po, Panginoon, dalangin namin, lahat ng tatayo sa unahan ito, sila po, Panginoon, ay samahan mo, itago mo sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ang makita, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisa namin tagapagligtas sa Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating church. Panibago ulit ko na naman ang ating pagpupul ng umaga. Upang pagkakaroon ng ating Diyos na buhay at purihin ng ating Diyos. Amen? Salamat sa ating Panginoon na sa nagsirit at nagusong na anak. Ang ating tanging kaligtasan, ang katotohanan at ang ating buhay. Tayo po'y umawit, Panginoon, sa ating Diyos na buhay at tayo po'y magpatuloy na mamuhay sa kanyang kaluguran at sa kanyang kabutihan. Amen, sir?
At hindi ako nagtatapos yan. Marami akong nagsambal pagtuloy sa ating Diyos sa buhay. Maraming salamat na Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ito ang patuloy na. Iligin sa iyong balay ng Panginoon. Kami ay maging mabuti. Salamat dalaw sa iyong harapan.
Praise Lord Jesus. Hallelujah. We are here, Lord, to praise you, O God. To worship you, O God. Hallelujah, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine to
aming banal na pagkapangyarihan sa lahat. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga anak na nandito sa bahay pananambahan, Panginoon. Kami o Diyos ay lumalapit at dumudulog sa iyong mahal na presensya, Panginoon. Upang ipagpasalamat, Panginoon, ang lahat mga bagay o Diyos na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na sa oras na ito, nandito kami, Panginoon, nagkakaisa, Panginoon, sa isang layunin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, maitaas sa aming buhay, Panginoon. Lord, kung anumang mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, anumang mga karumihan ng aming mga puso, Panginoon, anumang mga kasalanan, Panginoon, na aming nagawa, Panginoon, aming idulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig na pinapakita mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kahit marami kami pagkukulang, Panginoon, nandiyan pa rin yung pagmamahal na hindi mo, Panginoon, binitawan sa bawat isa sa amin. Mula na kami, Panginoon, tumatanggap sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon na napagligtas ng aming buhay. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, sa aming lalakbayin, Panginoon, sa aming buhay bilang mga Kristiyano, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay lumalakad, sumusunod, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, aming mga bagay na ito, Panginoon, ay nagagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ang karapat-dapat na bigyan ng pagpupuri, pagsapasalamat, O Diyos, sa mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, kung saan kami, Panginoon, nandito, O Diyos, nandito, Panginoon, ang mga anak mong Panginoon, upang ikaw, O Diyos, salamatan sa aming buhay, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng mga araw kung saan kami, Panginoon, naghanap buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa aming pagising sa araw-araw, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon. Ginagabayan mo, O Diyos, ang bawat mga anak, Panginoon, sa pagpasok sa aming mga trabaho, Panginoon, hanggang makarating sa aming mga tahanan, naligtas sa lahat ng kapamakan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ikaw, Panginoon, wala ikaw, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, hindi namin magagawa ang mga bagay, Panginoon, na ninanain mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagkumpisan, aming mga gawain, alam namin, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, sa aming mga namumuno, Panginoon, sa aming bansa, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakababang posisyon, Panginoon, na aming pamahalaan, Panginoon. Lord, tinatalaga mo, Panginoon, ang bawat sa kanila upang kami, Panginoon, gabayan sa kanilang mga magagawa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, na mga gagawin nila, Panginoon, ay makakabuti, Panginoon, sa karamihan ng aming mga kababayan, Panginoon, sa bansang ito, O Diyos. Lord, dalangin nila, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Dahil kung walang kapayapaan, Panginoon, walang tularan, Panginoon. Kaya, Panginoon, amin dalangin, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon, sa kapayapaan, mga military, mga pulis, Panginoon, hanggang sa mga security, hanggang sa mga barangay tanod, Panginoon, kung saan namumuno, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, patnubayan mo po ang kanilang mga gawain, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, dahil napakahirap, Panginoon, pagmintin ng kapayapaan, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Maraming mga pagsubok, Panginoon. Maraming mga uring mga hindi maasahan, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, hindi nila magawa ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Ingatan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At Lord, dalangin din namin, Panginoon, ng aming bansa, lalo ang ekonomiya, Panginoon. Sa mga negosyante, Panginoon, na mamumunan sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mo silang, Panginoon, bigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang maraming mga kababayan din namin, Panginoon, na walang trabaho, magkaroon ng trabaho, Panginoon, dito, Panginoon, parang maibsan, Panginoon, ang mga kahirapan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Lord, kami lahat, Panginoon, dumutulog sa iyo, Panginoon, lumalapit, Panginoon. Wala kami, Panginoon, ibang natakbuhan, Panginoon, maliban lang sa iyo, O Diyos. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon, mula sa aming mga kabataan, hanggang sa aming mga matatanda, Panginoon. Ingatan mo ang bawat sa amin, Panginoon, lalo ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon, namin dinadalangin sa iyo, Panginoon. Patuloy kang umipo sa kanilang buhay, O Diyos. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Panginoon, upang walang araw, Panginoon, makasama din namin, Panginoon, dito sa aming pananambahan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkataon ito, Panginoon, at sa aming papakinggan din na, Panginoon, ang aming mensahe, Panginoon, mula sa aming pastor, Panginoon.
patubayan po siya, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ay magiging gabay namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, upang kayo, Panginoon, sa araw-araw, lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang kabuuan naming mga gawain sa oras nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa pag-ibig na pinapakita mo sa amin, O Diyos. Dalangin nito sa iyo, man, pangalan ni Jesus. Amen. Good morning sa lahat. Sa pong pagkalang araw sa ating lahat muli, ano? Gusto na po kayo mga kapatid? Medyo matagal bago tayo makita ulit. Ano? Last time, itim pa yung buhok ko. Kaya talaga napakatagal. Actually po, dapat every second Monday po ang balikan. Kaya lang last time ay nag-celebrate kayo ng Mother's Day. Mukhang trinit kayo ni Pastor Robin sa labas. Ha? Sana all. Kaya, so medyo nagkaroon ng konting kalituhan. Kaya ngayon kami nagpalit. Narito rin si Kuya Gonyo. Kaya lang, pagbigay naman si Kuya Gonyo. Ganyan po talaga. Sayang naman kayo punta ko pa hindi ako. Yan, so ngayon po ang ating pong pag-usapan yung tungkol sa Genesis ulit. Pero chapter 14 naman ng Genesis, ito po yung pagkakataon na si Abram ay nirescue si Lot kasi si Lot ay nabihan. Nagkaroon po kasi ng gera, labanan. No? Yan. Abram rescued Lot from his abductors. So Genesis 14:1, basahin ko po yung susunod, basahin po ninyo. No? In the days of Amraphel, king of Shinar, Ariok, king of Eliezer, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim. Next. Yan. Ready, begin. This is the war with the king of Sodom, Shishak king of Moab, Shinar king of Aram, Shishak king of Edom, and the king of Bela. So ito po ay binabanggit 4 na kaharian. Yung una, pangalawa, 5. 5 kaharian. Ano po? Pagkatapos, nangyari po, next. Yan, sa 14:3, sabi nga, and all these joined forces in the valley of Siddim, that is the Salt Sea. So Genesis 14:4, ready begin? There be at first some Gomer, but in the 13th year in Yan. So, 12 taon pala na under sila ni King Chedorlaomer. Yan po sa inyo, no? Chedorlaomer. So, number 1, nagkaroon po ng gera between 4 kings and 5 kings. Yung 4 kings, dating lang under itong 5 kings. Na 12 years, ano? 12 taon sila nagbabayad ng buwis doon sa 4 na kaharian ngayon, particularly si King Chedorlaomer. No? Pero pagdating ng 13th year, 13 taon ng kanilang pagpapasakop, sila po ay nag-rebelde. Ngayon, bigyan natin ng konting background, yung chapter 13 naman. Doon po sa chapter 13, itong si Lot at saka si Abram, galing po sila sa Egypt. Ano po, kasi nga nagkaroon ng tagutong doon sa lugar nila, pumunta sila sa Egypt. At doon nga sa Egypt, natakot si Abram dahil napakaganda ng kanyang asawa. No, sabi niya, pag nakita ng mga Egyptian yung aking asawa, at pag nalaman nila ako yung asawa, baka ako patayin. Dahil agawin nila yung asawa ko. So pagdating nila ng Egypt, sabi ni Abram, hindi ko to asawa, kapatid ko. Sabi niya. So sila po yung nagsinungaling, ano?
At dahil doon, dahil nga sa napaganda ni Sarai, asawa ni Abram, kinuha siya ng hari. Ano, para maging asawa. Pero wala naman nangyari sa kanila. No? Kasi nung kinuha siya, ay medyo maraming problemang dumating doon sa family ng hari. No? Nakahalata siya. Sabi, ba't ganun? Ba't ako mukhang inaabot yata ng maraming problema? At yun, na-discover niya na hindi pala kapatid ni Abram, si Sarai, hindi asawa. Kaya binalik niya, no? Although wala nangyari, binalik niya. Kasi dun sa mga kaharian ng hari, ay sinarhan ng Diyos yung bahay-bata ng mga babae doon. Ano? Wala nagbubuntis. Lahat sila ay hindi nagbubuntis. Kaya nung makahalata yung hari, binalik niya yung asawa ni Abram, si Sarai. No? Binalik niya kay Abram. So dahil doon, blines naman sila nung hari kasi natakot na yung hari. Kasi Diyos na kalaban nila eh. So blines si Abram ng maraming hayop, maraming mga lipid. So sila po ay bumalik doon sa land of Canaan. Doon na nga po nangyari ito. No? At nung sila po ay nandun na sa land of Canaan, dahil nga sa pareho ng mayaman itong si Abram at si Lot, ay hindi na masustenan nung lugar yung kanilang pag-aari. Kasi nung araw, ang kayamanan sinusukat sa dami ng alagang hayop. No? Kasi wala pa namang mga bank account ng araw eh. O hayop yan. No? Kung marami kang alagang hayop, mayaman ka. Yan. Sa dami ng alaga nila pareho, si Lot at saka si Abram, ay hindi na masustain ng lugar yung kanilang mga alagang hayop. Kasi dapat malawak yung iyong lugar ng pastulan. Ano? Kasi kumakain ng damo yan eh. So, nag-aaway-away ngayon yung mga katulong ni Abram at ni Lot. Si Lot at si Abram, hindi naman nag-aaway kasi magkamag-anak yan. Pamangkin ni Abram si Lot. Eh. So, ngayon, yung kanilang mga katulong ang nag-aaway-away. So, nag-aaway-away na, sabi ni Abram kay Lot, sabi niya, tayo ay magkamag-anak. Malapit na magkamag-anak. So, tayo mag-away. Kung gusto mo, mamili ka ng lugar na gusto mong puntahan. Sabi niya, no? So, bagamat si Abram ay mas nakakatanda, siya yung uncle eh, si Lot ay pamangkin. Pero binigyan niya ng pabor si Lot na siya ang unang mamili kung saan siya gustong pumunta. Ngayon, itong si Lot na-influensya, nung tinignan niya yung lugar ng Sodom and Gomorrah, nakita niya, progresibo yung lugar. At plain, ano? Plain, maraming resources. Kaya nainganyo siya na doon pumunta sa lugar na yun. Sodom and Gomorrah. Hindi pa ginugunaw yung Sodom and Gomorrah noong mga panahon na yun. So, anong nag-influensya sa kanya? Yung tawag ng progress ng mundo. So, ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. So, parang si Lot ngayon, nadala ng nakiayon siya sa progress ng mundo. Kaya yun ang kanyang pinili. So, si Abraham naman naiwan doon sa Canaan, no? Doon sa lupang pangako. So, ganun nga po nangyari. So, habang sila po, si Lot ay nandoon sa lugar ng Sodom and Gomorrah, nagkaroon po ng gera between 4 kings and 5 kings. So, sino po yung 4 kings and 5 kings? Next. Next po. Yan. So, the 4 kings were Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Eleazar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations. It was called nations because it composed of different types of people from whom Tidal is their leader. No? So ito pong si Tidal na tinatawag na king of nations, kaya tinawag na nations kasi halo-halo po yung mga tao na kanyang pinag-aharian. So medyo marami pong grupo ito. No? Yung 5 kings naman were Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of
Zebulun, and Zoar, king of Bela. So, 4 na kaharian laban sa 5 kaharian. Next. Sa Genesis 14:3, and all these joined forces in the valley of Siddim, that is the Salt Sea, sa 12 years they have served Chedorlaomer, but in the 13th year, they rebelled. So, nag-rebel din ang Apo itong 5 kaharian na ito laban kay King Chedorlaomer. So, nung sila po yung mag-rebelde sa 13th year, hindi naman agad-agad sinugod sila nung 4 na hari. Naghintay pa sila ng 14 na taon. So, sa 14:5, in the 14th year, Chedorlaomer and the king who were with him, so 4 nga po sila, came and defeated the Rephaim in Ashtaroth, Karnaim, the Susim in Ham, the Emim in Shabe, Kiriataim. Next. And the Horites in their hill country of Seir, as far as El Paran, on the border of the wilderness. So bago po nila sinugod yung 5 kaharian, ang dami nilang dinaanan na iba't ibang lugar, sinakop nilang lahat yun. So ano pong ibig sabihin? Malakas itong 4 na hari ito. Ano po? Sila po yung magaling sa pakikipaglaban. So natalo nila lahat yung mga lugar na dinaanan nila. At sa 7, then they turned back and came to En-Mispat, that is Kadesh, and defeated all the country of the Amalekites and also the Amorites who were dwelling in Hazazon Tamar. So, pati yung Amalekites, ano? Next verse. Then, the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Admah, and king of Zebulun, and the king of Bela, that is Zoar, went out and they joined battle in the valley of Siddim. So ito na nga po, nagpanagpo na yung 4 na kaharian laban sa 5 kaharian. So sila pinaggera-gera na, no? Doon sa parte ng Siddim. So number 2, the 4 kings prevailed against the 5 kings in the war. So ano po ibig sabihin? Hindi ko mas marami kayo. 5 sila 5 kaharian 4 lang ang kalaban. Sigurado kayo kung ang panalo. So hindi po ganun nangyari. Ano ho? So the 4 kings prevailed against the 5 kings of in the war. Next. With Chedorlaomer, king of Elam, Tidal, king of Golim, Arampet, king of Shinar, and Arioch, king of Eleazar, 4 kings against 5. Now the valley of Siddim was full of bitumen pits, and as the kings of Sodom and Gomorrah fled, some fell into them, and the rest fled to the hill country. Ano po yung bitumen pits? Ito po ay parang mga balon, no? Mga balon na medyo malalaki, medyo may kalaliman din, na punong-puno ng aspalto. Yung aspaltong liquid. Ano ho? So, nung tumatakas na, nung matalo na yung 5 kaharian, nagsitakas sila, yung iba nahulog doon. Siyempre, pag nahulog ka doon, patay ka na. Wala na, hindi ka na makakaahon. So, yung iba naman, tumakbo sa kabundukan. So, next. So the enemy took all the possessions of Sodom and Gomorrah and all their provision and went their way. So natalo nga ang Sodom and Gomorrah, kasama yung 3 pang kaharian. So lahat ng gamit nila ay kinuha noong 4 na kaharian. No? At dahil nga doon, nadamay si Lot. Sa 12, they also took Lot, the son of Abram's brother, who was dwelling in Sodom, and his possessions, and went their way. So, nung kinuha po si Lot, nung mga kalaban, binihag, hindi lang po si Lot, kasama ng lahat ng kanyang family, kasama pa ng lahat ng kanyang kayamanan, dinala po lahat yon. At yung iba pang mga tao,
na tiga Sodom and Gomorrah. Ano? So 13, sabi diyan, then one who had escaped came and told Abram the Hebrew, who was living by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and of Aner. These were allies of Abram. So si Abram nakatira doon sa may oaks, no? Yung mga puno ni Mamre at saka si Eshcol at saka si Aner. Ito yung mga tatlong ito ay magkakapatid. Kakampi po nila si Abram. No? So meron nga pong nagsumbong kay Abram. Sinumbong na si Lot ay nabihag ng mga kalaban. So next. So Abram rescued Lot from his captor. So 14, when Abram heard that his kinsman had been taken captive, he led forth trained men, both born in his house, 318 of them, and went in pursuit as far as Dan. Imagine niyo mga kapatid, ano, ang kalaban, 4 na kaharian na magagaling sa pakikipaglaban. No? Libo-libo yun. Kaya ang tauhan ni Abraham, 318 lang. Isipin nyo, ano? Kung gaano ka one-sided yung labanan, ano? Alala ko tuloy itong yung 300 na ginamit upang labanan ang kalaban ng mga Israelita. Ano? Sino po yun? Hindi ko na rin maalala yan. Sa Judges. Judges. Sige na kayo, medyo senior. Ayan. Kanina naalala ko yun pero hindi ko maalis yun. So ganito po, siya po'y inutusan na lusubin ng mga kalaban. So ginawa niya, hindi ko maalala lang yung pangalan. Ginawa niya, tinipon niya lahat ng mga sundalo ng Israelita. Ang natipon niya, 322,000. Dami, ano? 33,200. Yan, dami. So, 33,000 na sundalo. Ano? Pero sabi sa kanya ng Diyos, teka muna, masyado kayong marami. Baka pag nanalo kayo, sipin nyo, kaya kayo nanalo, dahil marami kayo. So, sabi ng Diyos sa kanya, bawasan mo yan. Si Gideon. Salamat kapatid. Si Gideon, 33,200 mga tao, no? O 32,000 pala yung kanyang mga tauhan. So, nangyari, sabi ng Diyos, bawasan mo. So, sabi ni Gideon, sige, mga ninenervyos sa inyo, malis na kayo. Ano umalis? 10,000. So, ilan natira? 22,000. No? O konti na, no? Sabi siguro ni Gideon, okay na siguro ito. Eh, sabi pa rin ng Diyos sa kanya, teka, masyado pa rin kayo marami. Bawasan mo pa rin. No? Papuntay mo sila sa ilog. Painuin mo sila sa ilog. Yan. So, sabi ng Diyos, yung mga direktang uminom sa tubig, yung gumano, tanggalin mo lahat. So, yun naman, kumuha ng tubig sa pamamagitan ng kamay, at ininom, yun ang itira mo. Ilan natira? 300. Imaginin mo, no? Parang 318. Lamang lang ng 18. Ano? Si Abraham. Yan. So, imagine niyo sa 300 katao, panalo sa libo-libong kalaban. Ganito rin kay Abraham. Ano? Kay Abraham. Abraham pa pangalan niya, di pa Abraham. So, siya po'y sumugod. At pagdating doon sa mga kalaban, dinivide pa niya sa 15, ano? And he divided his forces against them by night. Nung gabi siya sumugod, no? He and his servants, and defeated them and pursued them to Hoba, north of Damascus. Bakit po nanalo si Abraham? 318 lang yung tauhan niya. Dahil sa kasama niya ang Diyos. Amen? Palakpan natin ang
Hallelujah! Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No? Pag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ganun din po si Abraham. Alam ni Abraham kasi na dapat siyang sumunod sa Diyos. Ano? So dahil doon, 318 ang kanyang kasama. Panalo sila sa libo-libo. Next. Sa 15, sabi dyan, o sa 16, then he brought back all the possessions and also brought back his kinsman Lot with his possessions and the women and the people. So may kasama si Lot na mga kababayan at mga iba't ibang mga tao. Lahat sila nabihan. Ano? So nabawi lahat ni Abram. Yung mga kasama ni Lot at si Lot, lahat ng kayamanan. Ano po nangyari? Next. Abram was met by the king of Sodom and Melchizedek, king of Salem. So ito palang hari ng Sodoma ay nakatakas. Siya yung isa sa tumakbo sa bundok. Na bundok. So nakatakas siya. So nung bumalik si Abram, sumalubong siya. Sino kasama? Si Melchizedek, king of Salem. Sa 17, sabi, after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, so 4 na kaharian po yun, tinalo niya lahat. The king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh. That is the king's valley. Next. So sumalubong na nga po. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High and also called the King of Peace. Ano nga pong tawag sa ating Panginoong Jesus? Sabi niya, you will be a priest in the order of Melchizedek forever. Pag sinabi pa lang Melchizedek, forever ang kanyang pagiging priest, ang kanyang pagiging pari. Meron nga pong mga Bible scholars na nagsasabi na ito raw si Melchizedek ay ang Panginoong Jesus. No? Noon, sabi niya, may mga ganun po ang sinasabi. Kaya nga itong si Panginoong Jesus nung maging priest ay in the order of Melchizedek. Next. Don't pass. Yan. And blessed be God Most High. Blessed siya ni Melchizedek. Sabi, and blessed him and said, blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Ano pong ginawa ni Abram nung bless siya ni Melchizedek? And Abram gave him a tenth of everything. Dito po nag-umpisa yung 10%. May binigay ni Abraham kay Melchizedek. Lahat ng kanyang nakuha, kayamanan, binawasan niya ng 10% at ibinigay lahat kay Melchizedek. Next. And then sa 21, and the king of Sodom said to Abram, give me the persons, but take the goods for yourself. Sabi nung hari ng Sodoma, akin na lang yung mga tao na nabawi mo. Pero sa iyo na lahat yung kayamanan. Ano sagot ni Abram? But Abram said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, God Most High, possessor of heaven and earth, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say, I have made Abram rich. So ano po ibig sabihin na itinaas ni Abraham yung kanyang kamay sa Diyos? Siya po ay gumawa ng panata o pangako na hindi siya tatanggap ng kahit magkano galing kay hari ng Sodoma. So yun po ang kanyang dahilan kung bakit hindi niya tinanggap yung mga kayamanan. Next. I will take nothing but what the young men have eaten, and the share of the men who went with me. Let an heir
Skol and Mamre take their share. So yung tatlong kakampi niya, yun lamang sabi niya, sila bigyan mo. At saka yung kinain lang ng mga tauhan ko, yun lang, hindi namin ibabalik yung kinain na eh. No? So wala na po yun. Yun lang ginawa niya. Sabi niya, bigyan mo sila yung tatlo. Yun lang. Next. So, summary po, medyo bitin ba? So, chapter lang kasi po yun. So, yung summary po ng ating pinag-usapan, Abraham rescued Lot from his abductors. Genesis chapter 14. Next. Next. Ayan. Ayan, sumubra. Dito ko nababasahin. Ayan. So, there was war. Basahin ko muna yung binasa natin kanina. In the days of Barampel, king of Shinar, Ariok, king of Eleazar, Chedorlaomer, king of Elam, and the king, Tidal, king of Golim. These kings made war with the Bera, king of Sodom, Bisra, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of Sebolim, and the king of Bela, that is Zoar. And all these joined forces in the valley of Siddim, that is in the Salt Sea. 12 years they had served Chedorlaomer, but in the 13th year they rebelled. So number 1, there was war between 4 kings and 5 kings. Number 2, the 4 kings prevailed against the 5 kings in the war. Number 3, Abram rescued Lot from his captors. And number 4, Abram was met by the king of Sodom and Melchizedek, king of Salem. So para po sa conclusion natin mga kapatid, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin at aawit po sa ating Panginoon. So ang labanan po ay hindi na determina kung gaano karami yung iyong kakampi. Ano po? Kung kakampi mo ang Panginoon, kahit milyon ang iyong kalaban, sigurado, panalo ka. Sapagkat pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, no? At hindi niya tayo kawalan. Hindi palaging totoo na dahil sa ikaw ay mas marami, panalo ka na. So si Abraham po, meron lamang 318 na katao na kasama niya. At ang sinugod nila ay 4 na kaharian, magkakakampi. Napakarami, libo-libo. Subalit dahil kasama ni Abraham ang Diyos, siya po ang nanalo. Ano? So, hindi niya lang ginamit yung kanyang katalinuhan, ginamit niya rin yung kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya po, siya po ay panalo sa lugar. Tayo po sa magaling na namin. Nakilang Diyos ang aming Ama na mga Panginoon sa lahat. Maraming salamat po muli sa aming pong tinulakay na yung mga salita. Dalangin namin ng Diyos, nawa po tumingin mo sa aming isip, sa aming puso, ating sa lahat, aming po kayo sa buhay, ang aming pong napag-aralan sa araw na ito, Panginoon. Nawa po tuloy-tuloy na maisip namin na kinakailangan palagi ka namin kasama sa aming buhay. Ano man po aming nararanasan, ano mang kahirapan, ano mang kasakitan, ano mang gawa ng kaaway na pinadadala sa bawat isa sa aming Diyos, ay tiyak na meron kaming katagumpayan kung ikaw ay palagi namin kasama sa amin. Nawa po ang Diyos, tuloy-tuloy na ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan, physically, spiritually, at nawa po tuloy-tuloy din ang pag-agos ng iyong mga biyaya para po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita namin po na pag-aralan ng iyong mga ganito. Dalangin namin o Diyos, nawa po ito ay aming may sa buhay. Puring ka, ito po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po natin po natin sa I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind.
I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus on my family, I speak the holy name. Jesus, don't Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn I just wanna speak the name of Jesus. Every fear inside me. 'Cause there's peace within my presence. I speak Jesus. Ayaw po tumako sa ating pagbibigay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga naloob mo sa bawat isa, Lord. At patuloy ka pong lumago sa aming buhay at gawin mo po ang aming kabahan, Panginoon, upang kami patuloy na makapag-aral sa iyo, Panginoon. And tayo po gumamit ng ating offering. Give us the Lord, give it to you.
tayo po yung manalangin. Pumikit po tayo at tayo umiinom po. Dakilang Diyos, aming unang salamat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa muli po, Panginoon, kami pinagkakita mo sa iglesia ito po, Panginoon. Sa panahon maganda, binigay mo sa amin, Panginoon, na naranasan namin, O Lord God, at naiibsan, Panginoon, tag-init, O Lord God, dahil sa unang pumuntak po, Panginoon, sa pinagabi. To be blessing po, Panginoon, sa amin, O Lord God. Salamat po. Dahil ang nararamdaman init, Panginoon, sa panahon ito po, talaga po nakaka-depress. Salamat po sa gabay sa pagsama, sa buong maghapon, buong araw, buong linggo, Father. Naranasan namin po, Panginoon, na kahit sa panahon tag-init po kami po, Panginoon, namin katayo pa rin po, Panginoon, sa interpal. Bibigay ng papuri. At isang magandang umaga po, Panginoon, kahit po. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ibinahal po, Panginoon. Ang tawa, matuto kami sumunod. Dahil ang pangako mo, Panginoon, sa mga anak mo, na sumusunod, may pagpapala ang binibigay mo. Kaya salamat po, Lord God, sa mga katulong ko na kung walang magbabahagi po, Panginoon, ay hindi mapututo ang bawat isa. Kaya nawa, O Lord God, yung mga katulungan mo po, Panginoon, na ibinabahagi sa amin, matutukan po, Panginoon. Ito'y aming piligid sa pamuhay. Dahil ito'y benefits po, Panginoon, para sa amin. So may aking benefit po, Lord God, ang pagsunod sa iyo. Sa mga kapatiran, O Lord God, nawa kami nataas ko rin po sa panalangin, O Lord God. Maging yung mga anak ng aming mga kapatiran na sa ibang bansa, mga asawa, pamangkin, o kung sino man sila, O Lord God. Huwag silang makaranas ng mga diskriminasyon, Panginoon, sa lugar na kung nandun sila. Mga pamilya nilang narito po, Panginoon, o umaasa na sila man din po, Panginoon, makaranas ng biyaya mo po. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga elders namin, pastor, Panginoon, sa mga seniors, Lord God, na hindi po, Panginoon, sa mga may nararamdaman, mga bedridden po, Lord God. Pinataas namin sila sa iyo sa panalangin po, Lord, na isa ng kanilang mga nararamdaman, pagbibiyak po, Lord. Ito po, Panginoon, bumabay sa kanila. Bigyan mo sila po, Panginoon, ng comfort, O Lord God. Comfort para sa amin, O Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nakakalimot sa iyong mga anak. Hindi mo kami kinalimutan dahil sakto sa mga pangako mo, Lord God, na napakarami na tunay na, O Lord God, na aming trust sa Panginoon. Dahil ito po ngayon, nagkakaloob mo sa lahat. Mga kasalanan namin, O Lord God, hindi namin kapatawaran. Mga nakikita ng aming mga mata, mga nasasabi ng aming mga bibig, mga nagagawa ng aming mga kamay, O Lord God. Alam mo, ang aming desire, O Lord God, batid mo. Hindi pa man namin hilingin, ay alam mo na. Kaya salamat po, Panginoon, sa ganitong mga katuruan, kami ngayon nakakaunawa na magbubuhat ng mabuti based sa masama. Dahil ito ang nakalulog po sa iyo. Lord, bless mo din po, Panginoon, ang aming tithes and offering sa mga tao, Lord God, na nagbibigay po, Panginoon, ng tapat sa iyo. Hindi mo ito kailangan, Panginoon, dahil iyo ang lahat. Iyo ang lahat na nasa mundo. Kami po, Panginoon, na nagtitiwala na muli namin mararanasan ang pagpapalang ng dalan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Maging mga clubs namin, O Lord God. Churches, families, government, hospital, education, O Lord God. Nilalapit din namin sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa pagpapala. Salamat sa piyaya. Ito pong salangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung mapagpalang araw po sa amin lahat na tunay na muna ang lahat po na sabi nga mga pastor, tayo magtiwala at sumunod. Lahat ng bagay ay posible. Isa Panginoon. So tayo po yung ako sa ating announcement po.
grace. So, nangyayari po na lahat po ng sa atin na dumalo po every Wednesday sa ating prayer meeting po. Mag-start po siya ng 6 p.m. and next po. Ayun, every Sunday po, Sunday school, Bible reading po, every 9 o'clock until up to 9:30 a.m. a.m. po. And ang Sunday service po natin is 9:30 to 11:30 a.m. po. Next po. Ayun po. Nangyayari ko rin po na lahat ay i-follow po ang ating Facebook page na Kabaybagan Christian Church, Bani-Bani Chapter, and sa lahat ng gusto mag-email po, and sa mga tanong mag-email lang po sa akin. Ayun po. And next po. Ayun, share your best shot. Sana po lahat po is mapag-cooperate din po, and sana mapag-send din po kayo. Next po. And bigyan tayo ng answer pa po ba? Ayan po. May bisita rin po ba? Okay po. Inayanan ko rin po na lahat po ng praise and worship team na willing and ayun, na gusto matuto ng instrument sa BSET po, 5 p.m. So, ito na po si Tita. Sorry po. Para po sa atin, Robert. Ayun. Salamat, Robert. Ayun. Susunod si Dwayne na siguro mag-aano sa... Para po mamaya, lahat po ng worship team ay dumako po sa physical. 5 po ang start, so dapat po, bago mag-5 na andun na po. At para po sa inyong transpo allowance, ayan, tinatanong po ni Pastor kung sino na-attend. Ay, sabi ko po, lahat ng worship team, kahit po yung mga bago ang tumutugtog at mga nagbo-voice lesson, ay welcome. Kahit hindi po worship team, kung nag-desire po kayo na maglingkod sa Lord, sa larangan ng musika, ay amin pong inaanihan sa powerhouse, po. Alam na po yun ang team natin. So, yung pong transpo, yung manggagaling po dito, ay sila rin po nakakaalam, makipag-ugnayan sa transpo kay Ate Mayra. At tinatanong ni Pastor kung ano ba yung kung may merienda. Siguro po bago kayo umalis ay nakamerienda na kayo. Ano to? Alas 5 na yun eh. Pero kung mag-aalat po ang ating treasurer, ay baka po tanongin kami ni Pastor sa Wednesday. Ayun, bahala na po tayo namin mag-usap. Ano po? Ayun po mamaya, at kung yung mga lagaling po ng tulo, ay doon na po tayo magmuna. At yung dito, ay magkita-kita po tayo mamaya sa powerhouse. Ano po? Ayun po, wala na. Ayan, i-follow niyo po yung ating YouTube channel. Meron na po tayong dalawang na-i-upload. Ayan, salamat sa Lord. At nawa, tuloy-tuloy na ano po. Ayan, salamat sa ating mga bibigyan ng mga singers. Ayun po, wala na po ba? Ayan, yung mga nagtitraining po ng voice na sa mga iwan po after worship service. Tayo po lahat ay tumulong at bigyan po natin ang pagod sa Maraming pong salamat sa Diyos sa pagsamba ngayon sa iyo. Ngayon doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkakisot at sa iyo'y makapangaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa
sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Salamat po sa ating mga Panginoon. Tayo ba tayo magwaliwanag